Nalalapit na ang Pasko. Char, kanya-kanyang kanta na to. Ito po ay nakuha namin sa mall dito sa Helsinki. Ang pangalan niya, Itis. Nasiksik na picture sa workplace. Kapag walang baong, kanin. Puro ganyan lang. Ang upload po na ito ay medyo siksik na videos. Ito pa ay video nang nakalabas kami sa town. First time din namin mag-park doon sa malapit sa Central Train Station. Nasabi na rin sa amin na may parking pala doon pero hindi pa namin na-try dati. Ito naman talagang doon na kami nag-park kasi wala pang bus tickets sa mga kasama namin. Pwede namang bilhin sa app sa HSL, diba? Pero na-decide nga namin na gagamitin yung sasakyan, tapos may mga sakay, ganun. Kaya magpa-park ka talaga dyan sa town. Galing kami sa kanilang accommodation. Tawag nila shelter, dun sila tumira hanggat hindi pa sila nida-deploy sa mga kumpanya nila dito sa Finland. So may kwento tayo kapag naka-on ang inyong audio, pero yung video naman ay sa Helsinki, Finland ngayong December 2023. May pa-drive and view tayo habang may araw pa. Char, snowy din konti yung mga background. Ayun nga, pumunta tayo dun sa paid parking sa ilalim siya, underground talaga. Nagulat din ako na marami palang space. Baka kasi holiday, yun yung Independence Day kasi ng Finland noong December 6. At dito pala na-recognize na lang yung plaka namin, plate number namin, tapos magbabayad ka na lang dun sa app. Kung app yung pinili mo ha, magbayad ka na lang pag-exit mo ng parking later. Convenient kasi magbayad dun sa app, diba? Pero meron din siyang option na magbayad ka ng card mo dun sa parang kiosk o dun sa maliliit na machine. Tapos, nandito na nga tayo sa loob ng train station. Yan yung pinakamalaki dito sa Finland kasi nga capital ang Helsinki. Parang ngayon lang din ulit ako nakapunta dyan tapos hindi nga masyadong siksikan. Baka kasi nga holiday. Tsaka tanghali na rin yan. Kasi usually pag nangagaling ako dyan, commute ako from work kaya medyo siksikan. Madaming laman yung mga train na palabas. Yun, ito rin yung sa loob ng station pa rin. Ito na sa labas, char. May mga flags na dyan kasi nga Independence Day nila noong December 6. May palakad-lakad kami sa labas mula sa train station, papunta dun sa mall, nakaihi, char. Sa kampi po ito. May pailaw-ilaw and music sila konti. May Pinoy resto din po pala dyan. Pobrecito yung pangalan. Nakita niyo naman may Filipino rice bowls. Mga ganyan. Nandyan na rin yung price. Mga once lang din ako nakikain dyan. Kumain. Ayun nga, nasa town pa rin tayo. May mga benta-benta sa labas, mga lamig-lamig. Pero hindi po cheap yung mga nandyan kahit nasa labas sila ng stores. May mga mahal din na options. Pero never din naman ako bumili kasi feeling ko nga mas mahal yung mga nasa labas. Ayun nga, nakiikot na rin kami sa center ng Finland, sa Helsinki, sa city center. Kasi may mga kasama kaming kababayans na galing Pinas. Second day pa lang nila sa Finland. Oo, nagvi-video sila, nagvi-video rin ako, diba? Nakikiturista. Dito na po tayo sa Senate Square. Libre rin po palang pumunta dyan. Tsaka meron pala sila ngayong Christmas market na hindi rin kami bumili kasi feeling ko mas mahal din. Pero kung gusto mong tikman yung mga iba-ibang mga offers nila dyan, mga delicacies, ganon, or yung mga benta-benta nilang panglamig, mga damit, sapatos, ganon, mga fur, pwede mo rin tingnan-tingnan. Pero ang totoo, naglakad lang din kami. Hindi kami nag-shopping. Ito yung view ng mga 100 plus shops dyan, mga bintahan ngayon sa Christmas market. Yung likod ko habang binivideo ko yan yung cathedral nila. So start natin yung kwento-kwento ng mga natutunan natin sa mga Pinoy na kagagaling Pinas. Char, natutunan talaga. Ito yung sa deployment papunta dito sa Finland from Philippines. Kasi kahit nanggaling kami sa same na agency, dun sa La Trinidad Benguet, katabi ng Baguio City, sa Northern Philippines po ito lahat. Yung classes nila talagang online na pure kami kasi noon face-to-face noong 2014. Diba? Dahil online, convenient, iba-ibang lugar sa Pilipinas sila nanggaling. Tapos yung malaking difference nga din doon, 21 sila na tao, lahat mga Pinoy, same agency, sabay-sabay na nag-flight. Kasi kami noon, parang 5 lang ata yung narinig ko na pinakamarami. Usually 1, 2, 3, ganun yung magkakasabay na dumarating from Pinas to Finland. Isa pang difference, nung pagdating namin ng Finland,
pinrocess din namin lahat ng papers namin agad. Same day, yung amin nung kasama ko. Tapos, napunta na rin kami dun sa city mismo kung saan kami mag-work dito sa Finland. Itong bigger group na to, pa isa-isa silang dinedeploy, kaya may shelter sila. Yung unang accommodation namin na-visit, 4 sila sa isang room. Para siyang cozy na dorm nung college. May nakita kasi akong dorm ng kaklase ko nung SLU kami. Parang ganun, pero mas maliit konti. Ito namang next na accommodation, medyo ibang area to. Mga naman, tig-dalawa lang sila sa isang kwarto, kaya malayong mas maluwang, diba? Tsaka compared dun sa previous, yung kusina nila dito, ang laki-laki. Yung CR naman pala, shared siya. Hindi ko pa nakita yung shower, pero sa labas siya ng bedroom nila. Mukha siyang actually kamukha niya yung classrooms namin na corridor nun sa Arcada. Sa common kitchen, provided na yung pans and mga pangluto, pero yung rice cookers talagang baon from Pinas. Black rice. Black rice. Ang bango. Bongga talaga yung baon, di ba? Black rice. Tig 23 kilos times 2 yung mga allowed na baggage nilang dalhin from Pinas. Sa bedrooms pala nila may utensils pang kain. Ito po yung dating nila ng previous day. Welcome sa Finland. Nilamig din ako sa labas, pero sa loob kasi ng airport may init-init na. Ayun, sa bus stop talaga yung hintayan ng shuttle kasi isang bus pala talaga yung kukuha sa kanila para mag-process sila ng papeles. 21 na tao na sabay-sabay dumating. Mabilis lang kaming nakimit, tapos umuwi rin kami medyo later. Ang bayaran sa parking sa airport. P5. Ano natin kung magkano ang halos 2 oras. Insert daw. Again. 12 euros. 12 euros kasi halos 2 oras. 1 hour 42. Isa pa palang difference dun sa maliban sa may shelter nga sila bago sila isa-isa o per smaller groups na ma-deploy dito kung saan sila mag-work mismo sa Finland, kung saan city talaga. Yung isang difference nun, may mga kasama sila dun sa shelter na galing sa Silk Road. Kasi diba from pag Pinas, Topmake, pero dito yung counterpart na agency Silk Road. Tapos may mga pinasok din yung Silk Road from ibang bansa, Middle East, mga ganon. Yung hindi galing sa Pinas na straight, pero mga Pinoy din. Yung iba mga nurses talaga. Pinasok sila sa Finland na mag-work. Yung iba sa kanila hindi pa nade-deploy. Yung isa daw 3 weeks na, mga ganon. Pero pa isa-isa naman daw talagang pinapadala sila dun sa talagang deployment nila, dun sa placement nilang city dito sa Finland. Shoutout na mabilis, mga live premiere abangers! 2 to 3 weeks daw yung sinabi na pwedeng waiting para ma-deploy sila. And as of recording ng voiceover, hindi ng video, daily may mga na-deploy na rin dun sa mga kararating lang. So parang prepare na rin silang na-deploy mga before Christmas. Congratulations! Ayun, mga mabilisang chismis na mga pagdating ng mga kababayan mula Pilipinas or Middle East papuntang Finland. Thank you so much for watching!